At eto na guys, ang Cruella's Choice sa Swimsuit Photo Challenge. Hello Cruellas, mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Ngayon ay pag-uusapan natin ang Cruella's Choice dito sa Swimsuit Photo Challenge sa Miss Universe Philippines 2025. O, diba? Siyempre, kung mayroon tayong top 15 best, meron naman tayong Cruella's Choice. Nakakaloka. Layunin po nito ay hindi pagtawanan ang mga girls, kundi naluloka lang tayo sa mga ipinapakita na lang materyales. Parang may nakakaloka lang talaga. Ayun, may mga naiisip tayong mga katuwaan dito. Pero hindi natin pinagtatawanan yung mga girls dito, ha, 'di ba? Yung mga eksena lang nila at mga ginawa sa kanila ng mga team nila. Ayun, ang first natin pag-uusapan ay si Miss Bacolod City. To be honest, ang ganda-ganda naman talaga ni Miss Bacolod City. Tapos ang ganda din ng kanyang background, ang ganda din yung mga poses niya. Ang problema sa eksena niya, yung swimsuit niya, yung cut ng swimsuit niya ay parang swimsuit ng mga buntis. Talagang makikitaan mo talaga din talaga sa mga na pag ito talaga ang perfect cut para sa mga buntis. Kung halimbawa yung mga buntis magsi-swimsuit, so ito talaga ang perfect cut. Ito talaga ang pwedeng i-offer para hindi ba stress yung baby sa tiyan, iluwa lang ng tiyan. Ito talaga ang perfect, ang swimsuit ni Miss Bacolod City na para sa mga buntis. Parang model siya. Pero hindi siya buntis, ha. Nararamdaman ko lang yung swimsuit ay ginawa yung cut para sa mga buntis. Next, pumunta naman tayo dito kay Miss Dipolog City. Si Miss Dipolog City, maganda naman yung kanyang eksena, maganda naman yung poses. Kanya lang yung swimsuit niya, parang kinalmot ni Wolverine. Parang nakikipagdigmaan siya kay Wolverine, tapos ganyan yung eksena ng swimsuit. Hindi ko alam yung style. Medyo voluptuous ang eksena ni Miss Dipolog. Wala naman tayong issue dun because the new sexy is diva. So, ang akin lang dito, sana kumuha siya ng swimsuit na super fit at saka na-emphasize yung niya, yung figure niya. Hindi yung hindi ko alam. Basta nung nakita ko yung swimsuit, parang bukod sa hindi doon bagay naman, kaya lang parang hindi appropriate na ilalaban siya sa national pageant. Parang hindi ko siya pipiliin for a swimsuit photos para sa materyales, 'di ba? Kung ako lang naman. Kasi parang hindi siya nagbibigay ng dating at saka ng 'di ba? Ng ganyan niya sa mga parang sabi ko nga, parang kinalmot lang ni Wolverine kasi nga nakipagbuno siya kay Wolverine kaya nakalmot siya. Parang ganun yung ng swimsuit. Siguro para mag-shine ng mabuti. I don't know, hindi ko alam kung yan yung best talaga na swimsuit na isinuot niya for the swimsuit photos niya. Wala naman tayong magagawa. Pero ganun lang yung feel ko nung nakita ko yung swimsuit. Parang kinalmo talaga siya ni Wolverine. Ngayon punta naman tayo sa next natin na i-comment. Si Miss Pangasinan. Si Miss Pangasinan nakakaloka. 'Di ba blue na nga yung background, blue pa yung swimsuit. I think nagpa-body paint na rin siya ng blue para maging kahawig niya na si Mystique ng X-Men. Hindi ko alam kung ano trip ng team niya. Bakit naisipan nilang blue talaga yung background, blue na nga yung swimsuit. Nakakaloka kayo. Sana talaga may body paint din siya na blue. Mystique na Mystique talaga. Very beautiful. Very Jennifer Lawrence. Nakakaloka yung team, hindi nag-isip. Eto,
Next naman natin pag-uusapan, Tandag City. Nakakaloka. Hindi ko alam kung nagmo-model siya ng puting rosas o talagang trip lang nila. Or ano ang ganda ng swimsuit na black sana, oh. Kung walang mga puti-puti, ang lalaki pa ng rosas na puti. Hindi ko alam kung ano ba to. Nilagay ba nila, itinahi ba nila, pero ang ganda mismo talaga ng swimsuit. Ang stand out sana niya kung distraction siya, to be honest. Yung puting bulaklak, 3 piraso, distraction siya para sa akin. Kasi ang ganda na ng black swimsuit na to. But wala tayong magagawa. Siyempre siguro gusto nila maging creative, pero ang ending ay pa-immortal ang eksena. Kasi doon na-focus yung yung tingin at hindi doon sa swimsuit at doon sa curves niya at saka mga poses niya, hindi. Doon napunta sa 3 bulaklak, 3 puting rosas. Yun ang aking mako-comment kay Miss Tandag City. Ay, nakakaloka. But ito talaga ang pinaka-last but not the least na ating pag-uusapan ng bonggang-bongga, si Miss Bohol. O, diba? The face perfect pang Miss Universe. The body, wala tayong pag-uusapan. Ang ganda din kasi mukhang hindi masyadong finilter. The swimsuit is amazing. The pose is okay. But the hair is a mess. A mesh. Kakaloka. Sino ba namang matinong taong buhukan ka ng ganyan? At bakit hindi siya I beg to disagree. Ganon, nakakaloka. Feeling ko may 2 tao talaga doon sa ulo ni Miss Bohol na hindi ko mawari kung bakit pumayag siya, kung bakit basta iniisip ko, pinagtripan ba siya ng glam team niya, ng hairstylist niya or hairdresser niya, bakit ganyan yung eksena? Or yun ba ang gusto ng Miss Universe Bohol, Miss Universe Philippines Bohol, na ganyan yung eksena? Hindi ko alam ha, pero okay magaganda, okay na sana. Pero yung buhok, yung styling talaga ni Bohol yung nagpapabagsak sa kanya. Parang pinagkakatuwaan ba siya? Ayaw ba sa kanya ng glam team niya? Kaya sinasabutahe siya. Ganun yung mafe-feel mo. Kasi the beauty, the body, the brain, the height. My goodness! Pero sinasabotahe siya sa styling. Anong nangyari? Ito ba ang ito ba ang choice ni Miss Tyra Goldman? Or choice ba to? Choice ba to ng lahat? Pinag-isipan ba to lahat? At syempre, nilook test na kung, ay maganda ba? Pag unang kita mo pa lang, ay, anong nangyari? Ba't ganito? Ba't may nakapatong na wig or extension? Ba't may Oh my God. Yun talaga yung una mo mapapansin Swimsuit photos to. So, dapat less buhok. Dapat sana. Dapat nga wet look pa ng bonggang-bongga May nakita ako sa IG niya na ang ganda din talaga ng bonggang-bongga. Ipapakita ko rin sa inyo. Di ba mas better? Wet look, a black swimsuit, bongga. Diba? Sana naman, mag-isip naman yung team niya na wag namang ipa-embornal si Miss Bohol. Kasi Miss Universe na ang atake. Miss Universe Philippines na Pero hindi ko alam. Sinasabotahin mismo nila ang styling ni Miss Bohol na nakakaloka. Ayaw ko itong maramdaman na gustong-gusto ko siya tapos mapapa-embornal siya dahil sa styling. Kasi ganito din yung nangyari kay Clysa Castro ng bonggang-bongga noong 2022. 2022 ba yun or 2023? Kakaloka. There you go guys. Ayan ang aking Cruella's choice when it comes sa swimsuit photos dito sa Miss Universe Philippines. So, kayo, sino ang nabonggahan kayo at hindi masyadong bonggahan sa mga swimsuit photos ng mga girls dyan, sa mga membership. Kayo lang makapanood nito. Maraming thank you sa pagpa-member sa aking YouTube channel. At mulit-muli, sa mga ganitong mga content, kayo lang talagang pwedeng makapanood kasi bawal nga at kasi hindi pwede sa iba kasi bashing na daw. So, ayun guys, maraming salamat. Thank you so much. I love you.